maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 12 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes sa 10 sa buwan ng Abril, taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Rollback sa produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. Singil sa Meralco ngayong Abril, tataas. Inihinalang sa banta naman ng mga oil companies, iniimbestigahan na ng Department of Energy. DOH, siniguro na walang magiging taas presyo sa gamot hanggang sa Hunyo. Bagong kalihim naman ng Department of Tourism, itinalaga ng Malacanang. Coup plot laban kay Speaker D, itinanggi naman ni dating Pangulo at ngayong Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Napaulat na kaso naman ng hazing sa PNPA, iimbestigahan din ng NAPOLCOM. At Police QC, kinuyog sa Maynila, 3 arestado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng may rollback nga sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ito naman ang kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin, kasabay ng katiyakan na nananatiling steady o matatag ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Sa ambos interview sa Mandaluyong City, sinabi ni Garin na halos hindi nagbabago ang 50 araw na inventory ng mga kumpanya ng langis. Sa posibleng rollback sa presyo ng petrolyo, sinabi pa ni Garin na maganda ang mga indikasyon sa nagdaang 4 na araw na kalakalan at mararamdaman ito basta't walang bagong gulo na mangyayari sa Gulf region. Asahang maglalabas ng opisyal na anonsyo ang DOE bukas sa pagsasara naman ng trading week. Kaugnay ng pinal na halaga ng iba pang mga diesel at gasolina. Narito si Garin. So, ngayon po steady po lahat. China, South Korea, Japan, Thailand, Taiwan. Lahat po, ang orders ng mga oil companies natin are being honored naman at dinideliver. Kaya hindi po bumababa sa 50 ang ang inventory. Kasi kahit man nagkonsumo tayo, may nadadagdag po. Samantala, maaring umabot ng hanggang sa 6 pesos and 50 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa trading sa Means of Platts, Singapore sa nakalipas na 4 na araw. Kung magiging accurate ang forecast, posibleng bumaba ng 1 peso bawat litro ang halaga ng gasolina. Samantala, sa pagtaya ng iba't ibang industry sources, maaring mag-rollback ng hanggang sa 10 pesos and 50 centavos ang diesel, 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang paggalaw sa halaga ng produktong petrolyo ay inaanunsyo tuwing Lunes at ipinapatupad kinabukasan naman araw ng Martes. Samantala ay pinasisilip na rin ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission ang posibleng sabuatan ng mga kumpanya sa presyohan ng produktong petrolyo.
Sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na kailangan maimbestigahan ang kalakalan ng mga oil company para matukoy kung talagang mayroong anti-competitive behavior. Sabi ni Garin, sumulat na ang DOE sa PCC para alamin ang sitwasyon at tiniyak na handa silang ibigay ang kinakailangang impormasyon. Kasabay nito bukas sinagarin sa anumang hakbang o preparasyon sa pagripasong gagawin ng mga mambabatas sa mga umiiral na patakaran para mas mapabuti ang sistema sa pagpapresyo ng langis. Ginawa naman ng kalihim ang pahayag matapos ang ulat na may posibleng cartelization sa pagitan ng mga kumpanya ng langis dahil kapansin-pansin ang pagsasabay-sabay nito sa pagtatakda ng price adjustment. Balikan natin si Garin. We have sent a letter to check based on whatever is happening today, ano. Pero ito po still under investigation kung meron man or wala, no. At kung meron man anong activities po. This is for them to determine. Hindi po kami pwedeng determine whether there's somebody guilty or may acts of anti-competitive behavior. But this should be discussed in the proper venue. Mahigpit na binabantayan ng Department of Energy ang mga gasolinahan sa gitna ng global oil crisis. Mas pinaigting na ang pag-iinspeksyon upang matiyak na tama ang sukat at walang kulang sa bawat litrong binabayaran ng mga kababayan natin. Ayon sa DOE, sinisiguro nilang ang pagsunod ng mga gas station sa revised retail rules o 90-day calibration rule at proteksyon ng mga mamimili sa under-delivery. Samantala, aminado naman ang DOE na hindi pa nila masabi kung paano makakaapekto ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran sa presyuhan ng langis sa bansa. 18 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Higit sa 60% na ng mga tsuper sa Metro Manila ang tumigil na sa pamamasada dahil sa taas presyo ng krudo ngayon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Alliance of Concerned Transport Organization President Liberty De Luna na marami sa mga jeepney driver ang mas pinipili na lamang umuwi ng kanilang mga probinsya dahil barya na lamang ang kinikita nila sa magdamag na biyahe. Gayunman, ikinatuwa ni De Luna ang balitang paglulunsad ng pamahalaan ng Service Contracting Program. Narito ang kanyang tinig. Mga 60% nandun o 70 na eh. Nako. Talagang hirap na po kami dahil ang kinikita ng ating mga tsuper, ang ating mga traditional na mga sasakyan at ating mga modernized, nasa 200 na lang. Nako. Minsan 400 kasama na po yung ating mga dito, konduktor. At ganun din naman sa ating mga traditional UV, talagang hirap na hirap po. Samantala, magtataas ng singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Abril. Ayon sa Meralco, tataas ng 53 centavos per kilowatt ang singil o katumbas ng 107 pesos na dagdag sa karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. Bunso dumano ng taas singil ang mataas na generation charge dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar, gayon din ang pressure ng liquefied natural gas sa tensyon sa Middle East. Pero batay sa direktiba ng Energy Regulatory Commission, hindi uutay-utayin ng taas na singil dahil hindi ito lumampas sa piso. 20 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Ito wala namang magiging pagtaas sa halaga ng gamot hanggang sa Hunyo. Ito naman ang pagtiyak ni Health Secretary Ted Herbosa batay sa pinaabot na pangako sa kanya ng mga pharmaceutical companies. Sabi ng kalihim, nasa 3 buwan pa ang inventaryo ng mga naturang kumpanya kung kaya't nananatili naman sa kasalukuyang halaga ang kanilang produkto hanggang sa susunod na 2 buwan. Dagdag pa ni Herbosa na ang higit na babantayan ng DOH ay ang halaga ng gamot sa pagpasok naman ng kalahating taon o sa Hunyo. Inamin naman ng DOH Secretary na kapag tumaas ang logistics cost, papatawan ng supplier ng dagdag na singil ang pharma industry at gagalaw ang presyo ng kanilang produkto.
Itinalaga naman ni Pangulong Bongbong Marcos Ferdinand Marcos Jr. si Dita Angara Mathay bilang bagong Secretary ng Department of Tourism o DOT kapalit ni dating Secretary Cristina Garcia Frasco. Umaasang Malacanang na ang pagtatalaga kay Angara Mathay ay lalo pang magpapalakas ng ugnayan ng turismo at paglago ng ekonomiya. Gayon din na mas makahihikayat ang mas maraming investors, masuportahan ng mga lokal na industriya at masiguro na maramdaman ang benepisyo ng turismo. Si Angara Mathay ay naging commercial counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Tokyo, Japan at nanguna sa mga programang kaugnay ng mga global partnership upang makalikha ng mga oportunidad para sa mga lokal na industriya at mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Kilala siya bilang economic diplomat at may malakas na koneksyon sa negosyo at gobyerno pati na rin sa politika bilang miyembro ng pamilyang Angara at Mathay. Samantala, itinanggi naman ni dating Presidente at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ang mga ulat na may nilulutong hakbang upang mapatalsik sa pwesto si House Speaker Faustino D. Sa isang pahayag, binigyang din ni Arroyo na walang katotohanan ng mga lumalabas na alegasyon tungkol sa nasabing plot. Muli namang pinagtibay ni Arroyo ang kanyang buong tiwala sa pamuno ni D sa mababang kabulungan at ginit ng kanilang suporta sa isa't isa ay nagsimula pa ng panahon ng yumaong ama ng speaker. Narito ay umugong ang mga impormasyon na plano manong palitan ni Arroyo si D sa pagkakapangulo ng Kamara. Si Arroyo ay dati nang nagsilbi bilang House Speaker mula 2018 hanggang 2019 sa ilalim ng Duterte administration. Iimbestigahan ng National Police Commission ang napaulat na insidente ng hazing sa Philippine National Police Academy. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, lahat ng mga may kinalaman sa naturang karahasan ay dapat managot sa kasong administratibo at kriminal. Sinabi ni Calinisan na iimbestigahan din ang mga opisyal na nabigong disiplinahin ang mga kadete na nasangkot sa hazing. Batay sa impormasyon, 3 kadete ang inaresto dahil sa hazing kung saan 20 underclassmen ang nagtamo ng injury o paso mula sa muriatic acid at drain cleaner chemicals. Nangyaring insidente noong Biyernes Santo. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, inihain na ang kaso laban sa 3 kadeteng inaresto dahil sa umano'y pagmamaltrato naman sa kanilang underclassmen sa loob ng Philippine National Police Academy. Ayon sa pamunuan ng PNPA, nasa kustodiya ang mga ito ng Criminal Investigation and Detection Group at naharap din sa hiwalay na administrative proceedings maliban sa kasong kriminal. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng National Police Commission na bumuo na ito ng task force upang imbestigahan ang insidente. Kinumpirma naman sa DZRH News ng isang source mula sa PNP ang ulat na nagkukwento kung paano pinarusahan ng 3 third-class cadet ang higit 20 plebo noong Biyernes Santo gamit ang pagpapahid ng kemikal sa katawan. Makikita pa sa mga larawang nakuha ng DZRH sa mga lapnos at sugat na tinamo ng mga biktima sa kanilang likuran. Git ng NAPOLCOM, bukod sa 3 suspect ay hindi ligtas sa pagsisiyasat ng mga may indirect participation sa nangyari at ang otoridad na dapat sana'y mag-iimplementa ng disiplina at pagprotekta sa mga nasa loob ng barracks. Binugbog naman ang isang QCPD police matapos rumisponde sa isang insidente ng snatching na kinakasangkutan ng isang menor de edad. Ayon sa MPD Sampaloc Police Station 4, pauwi noon ang pulis nang madaanan ng isang komosyon sa G. Tuason Street at Batanes Street 10:40 kagabi. Sa investigasyon, nagkaroon ng snatching o pagnanakaw at ang itinuturong suspect ay isang menor de edad. Nang pakalmahin ang sitwasyon, dadalhin na dapat ang pulis ang menor de edad sa pinakamalapit na police station para pagpaliwanagin sa insidente. Pero dito na umano dumating ang mga kamag-anak ng bata at sa pag-aakalang ang pulis ang nanakit sa kanilang menor de edad na kamag-anak ay dito na siya kinuyog ng mga ito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at nagsagawa ng follow-up operation na nagresulta sa pagkaaresto ng 3 suspect habang nagpapatuloy pa ang investigasyon sa naturang insidente. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. I think pickleball is sport I think we can thrive talaga kasi bukod sa nagmamatter naman yung height pero I think ito yung sport na fit para talaga sa mga Pilipino. As someone na the only Filipino player then I think it's an opportunity and a responsibility for me, to showcase our talent as a Filipino rin in world stage. And that's something I think hindi ko siya tinitake as burden pero there are a lot of expectation then but for me it's a huge privilege then to pakita na anong kakayanan meron ang mga Pilipino sa sports na to sa world stage. It's good to start young because after a while you get better if you train a lot and hopefully you can rank up to higher stages of pickleball. It's been so nice being part of a club that's so inclusive of all genders, all ages and races, but just a safe space in general.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga local government unit, yung kanilang problema sa kahirapan. And sa ating lalawigan, sa amin, sa Quezon partner, napakapalad ang ating mga jeepney driver doon sapagkat yung ating governor is on top of the situation. Marami siyang mga ini-implementa mga programa para sa ating mga magsasaka at sa ating mga tsuper. Siguro narinig mo na partner yung gulay para sa bayani ng kalsada. Narinig mo na ba yan? Okay yan Oo. Gulay para sa bayani ng mga kalsada. bayani ng kalsada. Dalawang two birds yan, magsasaka at saka yung ating mga tsuper. Nasa linya natin si Governor Helen Tan muli pagkat every Friday is Quezon Day sa Balansyado. Gov, magandang hapon si Henry Uri at si Karen po. Magandang hapon po, Gov. Sir Henry. Yes, I'm Karen. Good afternoon po. Ayan, kami po ay muling napatawag at mangungumusta muna uli po kami sa ating lalawigan sa kabila po nitong mga krisis na itong nararanasan. Kumusta po ang ating mga kababayan, Gob? Well, surviving no sa hirap ng buhay. Tama po kayo dun sa inyo pong nabanggit, no? Hindi lang po jeepney driver, pati mga buses I've heard na nag-cut down din ng mga biyahe na going and to Metro Manila or anywhere outside Quezon. Opo. So, very difficult. I think yung problema is, of course, yung support to the family, trabaho. So, may mga nadodocument din kami information from the ground. Yung iba, nag-a-apply ng trabaho sa security guard or any labor work na po pwede sila. So, may mga ways naman po, of course. Filipinos are known sa pagiging resilient, no? So, nakakahanap ng paraan, but I know it's very difficult for everyone, even for us in the local government kasi ang hirap humanap ng pondo saan makukuha. So kahit kami wala din, yung mga mayors I've been asking, talagang tinitingnan nila paano ba sila makakapag realign ng mga budget through mga supplemental. Pagtingnan lahat naman ay ng programa importante. So how do we sacrifice yung mga pondo ng mga social services which we cannot, no? It's an everyday need, no? Yung iba naman nila na infrastructure, like kami din, like yung mga na-bid na namin, so marami na rin umaaray na mga contractors na mukhang malulugi sila doon sa mga projects, no? So kasi mga ganyan, sir. Kasi nag-spike yung presyo ng materyales, ano ma'am? Transportation, logistics. Po kasing cost ng gasolina, no? Although kahit sabihin nila na hindi naman wala pang pagtaas or what. Yung logistics, sir, paano nila babawiin, di ba? Kakarga nila syempre yung cost ng logistics sa cost ng commodities, no? So, kanina, kagagaling ko lang, sir, sa Patnanungan. Kausap ko yung isa pong magbabangka, no, passenger. Sabi niya sa akin, balikan, kailangan niya puhunan 81,000 for the gasoline. Wow. Pero hindi daw niya kakayanin yun sa number ng passengers. Kasi, of course, hindi naman consistent yung dami ng pasahero. Sabi niya, kailangan niya full. Full. Yung kung 100 ang capacity, kailangan niya 100 capacity. Konting-konti lang ang kikitain niya. Talo siya sa pagod, sabi niya. So talagang
yun yung mga stories from the ground Oo. na dapat marinig po ng national government na Mm-mm. how can we really help them. No, of course, mas malawak yung spasyo ng national government. So, as you mentioned kanina, may mga maliliit kaming pamamaraan. Yun naman tulong sa ilan din natin na mga mga magsasaka Opo. na hindi rin nila mailabas yung kanilang produkto Oo. dahil sa mahal ng Transportation, tracking. Yeah, transportation cost. Logistics, No? So, oo. nakikiusap din sila. May mga mababait na sila instead na malulugi pa sila, lalo, binibigay na lang nila. Apo. Yung ganyan, no? So, sari-saring istorya, sir. Pero nagtutulong-tulungan na lang yung bawat isa from the local government and from the different sectors. How do we go about doon po sa everyday struggle ng buhay? Pero Gov, nabanggit nga ni Ka Henry kanina, gulay para sa mga bagong bayani ng kalsada. At nabanggit nyo, ito po ay, maliit lamang po na na tulong sa ating mga magsasaka at mga driver. Pero gano'n man kaliit o kalaki ay I think very well needed and appreciated po yan, lalo na sa panahon na ito. So, paano nyo po naisip? Ano po ba yung inspirasyon? Bakit ito po, gulay para sa mga drivers po natin? Ano po yung magandang template ito eh. Sino po ang nakapag-iisip po nitong ano na to? Go ahead po, ma'am. Nakakatuwa din kasi mga kababayan din natin ang nakakapag-isip. So, nag-reach out, they have harvest, and yun nga, kaysa malulugi pa sila, what they need is a truck na para maidala nila. Sabi nila, total, wala pa naman pong subsidiya na naibibigay yung national doon sa mga jeepney driver, ay di abot na lang po namin. So, sabi ko, pa-compute, pa-consolidate how much. Baka po pwede natin naman yan na bilhin. Pero they insist na alam nila, nahihirapan din ang gobyerno. And they said, no, we'll give it to ang tulong na lang namin is maibiyahe, makuha yung mga ani nila at maiabot sa ating mga dumadaan na mga sasakyan, passengers natin, jeepneys and tricycles. Inaabot lang po. Wala po siya. Inaabot lang po namin, hinahati-hati lang po. Okay. Abot-abot lang. Hindi naman ako nakita na constituents natin in one of the towns. Nakita ko lang sa Facebook, no, nakasakay naman sa skit. No, namimigay ng islog, namimigay ng gulay. Yun naman tulong sa mga magsasaka na nahihirapan nga pong ilabas yung kanilang produkto dahil nga po sa mahal ng gasolina. Siyempre, isa-shoulder din po nila yun eh. Nahihirapan din sila. So, yan po yung mga naiisipan namin. And then, meron din pong kami yesterday yata, nag-ano naman po ng pakwan. And hindi na nga po nila maibaba at wala na po maibaya. Sa transportation, sabi ko, kuhain na lang at ipamigay na lang, bilhin na lang natin. Mabait naman yung sige po, kahit ganito na lang po ang ibigay, parang kalahati, bibigay na rin lang niya sa mga tao para lang wag mabulok dito. Things like that. Nakakatuwa lang yung iba-ibang pagtutulungan. Ibig sabihin, hindi sila yung bilhin nyo na po. Sila mismo, alam nila din naman ang kakulangan namin sa local government, sa pondo. Sila din mismo nakikibahagi sa sakripisyo. So, nakakaiyak siya actually, sir. Opo. Very touching yung mga ganong gestures na hindi naman mayayaman to. Ito po hirap din po na nagsisikap maghanap buhay. But sila pa yung nag-o-offer to help us from the government and to help our constituents in a small. Marahil ma'am yan ay tatak bayanihan ni sa tatak Pilipino and tatak Quezon yan at siguro sumasalamin din ho yan, nakikita ng mga tao na
yung masinop at maayos na paggamit ng pondo ng Kapitolyo na ang COA naman mismo ilang beses na kayong binigyan po ng unmodified opinion ng COA. Kasi yung pagsasabi po ng tao, partner, nung may palayan o nung may gulayan na hindi na po, ibibigay na lang po namin ng libre. Kunyan pakikiisa po yan sa inyong masinop at alam nilang nahihirapan kayo. Kahit na may pondo, nahihirapan kayong i-augment ito ngayong panahong ito. Nakakahirap talaga. Kaya nakakaiyak talaga difficult. naman. Oo. Nakakaiyak talaga, sir. Kasi because of the stories ng hardships, no? And then, parang wala kang magawa. Alam niyo yun? Yung parang kahit saan ako sumilip na tumingin, saan ba may pondo pa tayo. Yung actual na pangangailangan ng pangsweldo pa lang, kulang na, kinakapos sa pambili ng gamot ng hospital, things like that. So parang we're blessed na may mga ganitong tumutulong sa maliit na pamamaraan. Siguro, Gov, kumustahin lang din pala natin yung mga negosyante natin, yung mga maliliit po ng mga negosyante. Katulad po ng mga micro, small and medium enterprises. May mga balita tayo kasi dito sa Maynila po, may mga karinderya, babawasan na yung takal ng ulam, ng gulay. Pero hindi po sila magtataas ng presyo hanggat sa kakayanin. Kumusta naman po dyan sa Quezon, Gov? Kumusta yung ating mga negosyante, maliliit na negosyante? Yeah, yung micro small natin. So far, wala naman po akong information on magbabawas ng takal or what, kundi talagang ang nangyayari sa kanila, di more higpit ng sinturon. Ay talagang mas nagiging masinop and sacrifice kasi lumiliit ang kita. No? Yung profit margin nila, lumiliit, pero hindi naman pinapasakripisyo sa mga consumers, no? Kaya kami sa province, yun yung ini-strengthen namin, diretso kami ng ng amin pong program sa support sa mga may tindahan, karinderya, yung sustainability of their businesses, especially at this time. So yun yung mga tinututukan namin na diretso namin na binibigay sa kanila at this time. So, yun yung ginagawa po namin. In fact, partner, nabanggit mo yung mga maliliit na negosyante. Kung di ako nagkakamali, ma'am, sa 3rd and 4th District, merong 599 na sari-sari store owner na naging beneficiary po nitong Stan Kabuhayan. Ma'am, ano po? Yan po yung may mga sari-sari store natin. Nagbibigay po tayo ng worth 6,000 na mga items sa kanila, pero ano po yan, meron po silang activity, parang meron kaming financial literacy, tinuturuan namin sila, and then in-invite namin ang DTI, yung a small business corporation, para turuan paano ba naglo-loan. Nandun din ang BSP. May mga tumutulong din po. So, nililink namin sila to different government offices. Pero importante doon yung financial literacy na itinuturo namin sa kanila. No? So, yan po yung sinimulan ko in 2023 yata ako sinimulan. So, it's a yearly program namin. Then continue siya na ginagawa namin with MSMEs, meron din doon sa nabanggit yung karinderya, meron din po tayo dyan. We call it stand out sa kalinisan, no? So, kasama yan. Then yung mga step up, ito naman yung may mga negosyo na, but mas intense yung training na binibigay sa kanila. 15 days po yung training namin. Tapos may partner sila na mga estudyante na something about, I think, ang related course nila sa entrepreneurship or accountancy or what. So may mga partners. So may ganun po kaming then yung skills provision natin. Dire-diretso po natin. So ngayon, kasunod po namin yung mga OFW natin, if they have children na kailangan ng mga skills training or sila mismo
And then may ilo-launch din po kami for repatriated na OFWs. kababayan natin. Opo, hinintay lang namin yung data po para ma-assess po ng aming tanggapan kung ano yung need nila. So may needs assessment po kami para kumustahin sila and how can we help, para magsimula muli for those interested. So hindi lang basta pala partner paninda at puhunan, pati yung may skills and knowledge din, training. Lalo yung financial literacy. Opo. Hindi po ako fan ng dole-out program. Alam nila yon, kilala nila ako, mahigpit po ako. Alam nila na, naku, pag kay doktora, kailangan may mahabang usapan, ibig sabihin, kasi importante yon eh. Then minomonitor namin yan, sir eh. Kaya alam nila na we're serious about, we try to help after, anong nangyari, anong challenges nila. So, meron na silang samahan, tawag nila Stan Kabuhayan, So, nakakalapit sila in many programs ng Kapitolyo. So, kilala na namin sila. So, at least ang Quezon ay nag-i-invest talaga sa mga tao. And sabi nga sa Biblia, di ba, if you teach a man to fish, di ba? Do not just give him fish, but teach him how to fish. And mabubuhay po sila. So magandang pabaon po ito sa ating mga kababayan dyan sa Quezon. Kumustahin ko lang pala kasi Gov, hindi namin kayo nakausap nung last Friday kasi Good Friday, Holy Week. Kumusta naman po ang naging sitwasyon po sa Quezon nung nagdaang Holy Week? Kasi itong mga panahon na to, naghahanda po tayo para sa pagbisita ng mga kababayan natin. May mga pilgrimages, may mga bibisita iglesia at mga turista na gustong mag-relax. Pero dahil nga po sa krisis, medyo mukhang marami po siguro ang nagdalawang isip na siguro sa bahay na lang sila, di na lang sila lalabas. Ano po yung naging sitwasyon po? Bumaba po ba ang bilang ng mga bisita sa Quezon? Yung turismo po ba? Kumusta yung mga negosyo din po natin dyan? Actually, surprisingly, so may ilang bayan na ako naikot this from Monday, surprisingly, ang feedback nila sa akin, tumaas yung arrivals. Ay, wow. Like, halimbawa sa Mauban, sa Cagbalite, sa Cagbalite Island, ang report nila sa akin, kasi may record sila ng mga pumapasok doon sa isla, tumaas sila compared last year. But ang difference, ang mas madami na visitors ay local. Mga taga Quezon din. But at least yung patronizing, kasi syempre, instead na pupunta sa Boracay o alam nilang mahal, yung tradition na pag Holy Week, meron din talagang bonding with the family and they go out and So, na-patronize yung local. So, ngayon, kanina galing ako ng Infanta. Ganun din ang report nila sa akin na as per estimate of their record, mas tumaas pa sila ngayon sa arrivals. Na ganun din, local and a few nearby provinces. Yung galing Rizal, galing Laguna. So, natuwa naman ako na may ganung feedback. Although, kasi tinitingnan namin yung traffic situation in many areas, as per report nila, wala kaming traffic congestion. So ibig sabihin, wala din po talagang nag-travel ng malalayo. Kaya yung sa amin, ang travel talaga, kami ang yung umikot within the province. So somehow it helps our mga micro small, magbabangka, yung aming mga magtitinda, mga pasalubong, etc. ay nakatulong din naman despite doon sa hirap nga po ng buhay sa panahong ito sa mahal ng gasolina. So yun yung so far nakuha ko na feedback in few municipalities na
akin pong naikutan ngayong Buti naman. after po nung Easter Sunday. Siguro- Itong EP namin, executive producer namin ng programa si Josa Cruz sa Tagaluceno. Umuwi po yan nung Holy Week. Tagagulang-gulang po ito. Ay nga lang walang pasalubong. De, joke lang. Pero ma'am, alam ninyo, siguro ito yung lalong nagpakilala sa ating mga lokal, kagaya natin, kung gaano kaganda yung ating bayan, yung ating lalawigan, para hindi minsan tayo nagiging turista sa sariling bayan. Correct. So, next summer siguro, sa halip na kahit medyo mura na ang gasolina, sa halip na lumabas pa sila, Ikutin muna. Ikutin muna. Oo. Actually, ako yun sana ang aking hiling sa ating mga kababayan. Ikutin muna ninyo kung siguro buong barangay, buong bayan, buong lalawigan. I-explore nyo muna yon bago tayo mag-explore ng iba kasi baka pag dumayo tayo, tapos natanong tayo, alam nyo bang doon sa Quezon may napuntahan akong ganyan, tapos sasabihin mo, ay, meron bang sa amin ganon? Medyo hindi siguro. Oo. Maging ambassador tayo ng sariling turismo muna. Yes. Opo. Alam niyo sir, nakakatulong din yung mga local vlogger. Yes. Kasi like, sa akin, may mga nagsisend po na tatanungin ako, Gob, saan po? Nakita lang sa yung mga nagpunta na nag-share ng kanilang magagandang pictures or videos or magagandang experiences. So, it helps a lot, no? Yung iba naman, nakikita nila, pinupuntahan ko, and encourage sila na pumunta kapag nakita nila na maganda. So, I'm happy na yun naman din yung goal namin yung tourism promotion natin sa Quezon. Alam niyo, may pinapanood ako nung isang araw na nabanggit na ito, na narating na ninyo ito pero hindi pa narating ito ni Dr. Kim. Yung super puting buhangin. Ma'am, sa ano yan eh? Alibehaban, San Andres. Hindi po, yung isa pa. Yung pinuntahan ninyo na sabi Humalig, partner. Na better It's a beautiful island. Better than Boracay, mas malapit sa Boracay, mas accessible from Real. Ang ganda pala sa Humalig. Ganda po. Po. It's ano siya, konti lang ang residents namin doon, baka mga 5,000 plus eh. So, syempre mura. Ngayon kasi pamasahe ay ask yung Infanta or Real to Patnanungan 600. So siguro sa Humalig baka mga more or less same or higher than mga 700, no? So ano siya, mura lang naman ang accommodation doon sa lugar, pwede magka-camping ka lang. Ang linis-linis lang po talaga ng At saka ma'am, yung buhangin talaga ma'am. Parang powdery? Powder white? Partner. Wow! Tapos, yes po. And then we have golden sand portion pa doon. Tapos yung may isang side po yun na gold ang sand. Minsan pa nga ma'am pinakita parang nagpipinkish yung yung baybaying dagat sa linis ng buhangin. Tapos nagmi-mirror yung napaka-crystallized, pristine na water. Wow, sabi ko, ang maganda niyan, pag galing ka ng Metro Manila, ilang oras ang biyahe? Magbabaylan ka. Ang dami mo nang madadaanan, may explore pa lang sa biyahe mo. Okay. Tapos bago ka makarating Yeah, option po ninyo pag galing Manila, kung QC ka, then you can take the Marilake Road. Marikina, Rizal, Laguna, Quezon Road. Ay grabe po ang scenery pagka doon po kayo dumaan. Very popular po yan sa mga nagmumotor natin, nag-bike. Yan. So, kung galing ka naman ng like Alabang, you can pagsanhan. I believe yun yung route, no? So, yung route na yon, so Laguna, ang dami din pong madadaanan na magagandang lugar, no? So, ano siya, a weekend trip is, I think, mataas man ang gasolina, pero marami kang pwedeng bumaba. Alam niyo, ma'am, yung stopover. Alam mo, partner, yung Humalig, pag nagpakasal ka, ang gandang beach wedding.
Napakaganda. Kasal agad. Napakaganda Or talaga ng humalik. ano kayo, Gov, doon, mag-prenup, photo shoot or Diba? video shoot. Yung mga hindi masyadong siguro nakailang beses na sa Boracay, mga kababae, you try humalig. So, Naku, hidden gem siya. Iba ho. Hindi lang humalig, maraming mga isla at baybaying dagat dami, sir. sa Quezon, napakadami. Super dami, yeah. Oo. Kasi Going humalig. Opo. Ang dami pong island namin na you can stop by. Oo. Baba kayo, daan kayo, sabihin nyo, dadaan kayo doon. We have bird sanctuary, na island, no? So, ang dami doon sa area na yon. So, sa Quezon, whether you're going southern or northern Quezon, Opo. sa Gana po kami, sa falls, White Sand, caves, kung gusto nyo na nag-off-road, sa Nakar, you can go. Ayan, ang dami Ang dami palang activities and destination. Yeah. By the Pero way, Gov, hindi naman po mahirap kunyari magko-commute lang po kami ng barkada o pamilya. Hindi naman po mahirap. Kumbaga accessible naman po ang mga sasakyan. At dun sa humalig, kailangan pa po ba, Gov, na magbangka papunta sa isang isla o po makarating doon? Meron po bang ganun, Gov? So you have to, pag going ka ng Pulilio Group of Islands, so yun yung Pulilio, Bordeos, Panocolan, may biyahe po dyan, either Real or sa Infanta. So, mamimili lang kayo. So, from Manila, meron din po mga bumibiyahe ng mga van, point to point, no? So, ang baba nyo na po, doon na po, like humalig, pagsakay nyo po ng Real or Infanta, doon na po kayo bababa sa port ng humalig. And yung buong island po, kaya nyo pong ikutin ng isang araw. Wow! Diba? Ang galing naman. Pwede po kayong, iikot lang kayo, naka-motorcycle. We have there they call it habal-habal. And then, suservisan po nila kayo kung saan nyo gustong pumunta. Ayun. At napakatahimik at napakalamig, napakasarap pa. Anyway, so mga kababayan, nauubusan na ng salita para pero napakaganda po nito. Tara na sa Quezon. Ma'am, teka muna, baka dun sa mga nag-aalala na yung inyong mga medical activities, medical missions, pagbibigay po ng mga libreng gamutan, tuloy-tuloy naman po yan. In fact, sa Pagbilao, galing kayo nung isang araw sa Cagbalete, at sa Patnanungan nga kanina, libo-libo pa rin naman mga kababayan natin ang nabibiyayaan. In Cagbalete, 2024. In Pagbilao, we have 2,406. And yung sa Patnanungan, pa po kami. So tuloy-tuloy pa yun, ma'am. Walang epekto ang krisis ng langis sa inyo pong mga medical missions? Dinidiretso po namin yung mga missions namin, but ang inuna po namin yung mga malalayo na barangay, na malaking barangay, and it's very hard for them to go to downtown to access the health services, no? So kami na yung bumababa, no? So may mga schedules na po kami na pupuntahan in the coming weeks, no, and months, no? So naka-schedule na po yun sa amin. So bumababa pa rin po kami diretso ang aming baba ngayon. Hintayin lang nila kami. And siguro, ma'am, finally, partner, yung ating question kay ma'am, if there's a learnings pa rin at problema ng LGU na kinakailangang mapag-usapan, mabigyan ng solusyon sa mga krisis na ganito, ma'am, ano ang learnings na minsan siguro kailangang upuan ng local at national government? Yung mga biglaang ganito, yung mga hindi inaasahang yung surge ng oil price, kayo sa nararanasan nyo ngayon, ano mga learnings, ma'am, na kailangang maupuan? Yeah, of course, you do plan. Although, yun kasing, yung ginagawa natin, na-anticipate natin yung pag dumating yung ganitong klase ng problema. No? So, kami talaga, importante talaga yung masinop yung paggasta ng pera. At yung programa na binababa mo, sustainable. Kasi somehow, at least, kung in place sila, may crisis, may hirap,
mahirapan ka, but you'll be able to survive it, no? So, yun yung simula naman ay aming ginawa, no? And of course, yung partnership talaga ng collaboration ng provincial government, municipal government, ng barangay for the delineation ng roles namin, no? In addressing problems. So, and of course, yun sa national government. Kasi talagang yung survival nasa amin, eh. Yung national nagbibigay, but it will take time, eh. So, mga contingency plans na gagawin. So, ang frontliner po talaga dyan are the municipal governments and the barangays, no? So, kami, yung guidance, no? Or leading kung ano yung mga steps na gagawin, yung mga interventions na binibigay namin, no? So, yun. Yung learnings namin, talagang we have to like each other, eh. Hindi pwedeng kanya-kanya. Ayan. Napakaganda nun yung delineation of duties from barangay to provincial government. Provincial, yeah. At saka, ma'am, higit sa lahat, palagay ko yung binanggit nyo, yung masinop na paggamit ng pera para may madudukot sa panahong ganito ng pangangailangan. Yun ang sir. napaka-importante. Ma'am, salamat po ng maraming sa inyo pong muling pagsalo at pagbibigay impormasyon sa ating mga kalalawigan sa Quezon. Thank you po, Gov. Thank you, Ma'am Karen, Sir Henry. Happy weekend. Happy weekend Happy po. weekend Thank you, ma'am. Si Governor Helen Tan, ang amin pong mahal na lalawigan sa Quezon. Palad po kami sapagkat ang aming gobernadora ay isang doktora at mapagkaling ang ina at mapagkaling nga pong gobernadora ng lalawigan. Tara na sa Quezon. Napakaganda ng Quezon. Pero hindi siguro YouTube niyo ho yung Zip TV ata yun. Napakagaling na vlogger ng batang yun. Partner, malalayong mga isla pinupuntahan niya. Yung mga wala pa nakakarating at na-feature nga yung Humalig. Iinggan niyo po kayo, magaganyak po kayong pumunta. 6:07 na po ng gabi. Babalik kami, ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. This time check is brought to you by Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nananawagan tayo lamang kay Secretary John Vic Remulla ng Department of Interior and Local Government. Baka kinakailangang upuan muna uli ninyo ng inyong mga undersecretaries at ng PNP itong inyong kampanya laban sa mga nakahubad sa kalye. Naiintindihan namin ang intensyon, naiintindihan namin ang pakay na talaga namang masamang itsura yung ikaw agang-aga, katanghalian, galing sa trabaho, pauwi ng bahay, partner, o papasok ng trabaho, makakasalubong ka ng mga nakahubad, may tato, yung iba lasing, yung iba may hangover, pag natingnan mo ng masama, baka maundayan ka ng sapak, o baka minsan may patalim pa, o baka minsan mahablutan ka ng kung ano, hindi naman si ginajudge natin by character, pero kadalasan kasi ganyan nga ang nangyayari. Kanya lamang, tingnan ninyo rin ho ang pangangailangan ng tao kung bakit minsan kinakailangan niyang maghubad. Kasi mayroong isang naghahalo ng semento sa tapat ng kanyang bahay, na naghahalo ng semento kasi gagawin yung bahay. Tinikitan. Oh, kasi tinanggal yung tinanggal yung t-shirt. At yung ticket ay kailangan dalhin sa munisipyo para magbabayad siya. Ay, ito trending nga sa mga social media, Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Naiintindihan natin, pwede ka namang magsando, 'di ba? Pwede ka namang anong tawag rin mag-t-shirt. Pero sa kainitang ito, init ng panahon. At kung hindi naman partner, lasing yung naghahalo at hindi naman ang gugulo, maano ba namang warningan mo muna? Magkano ba ang ticket? Hindi pa sinasabi, pero kahit pati 100 piso yan partner sa panahong ito ng kahirapan, baka po pwedeng, ano ba yung ginagawa mo? Naghahalo ng simento. Pasok muna at kumuha ka ng damit at masamang itsura yan. Huwag yung bibirahan mo agad ng ticket. Kita mo naman naghahalo ng semento. At, hindi naman nakatambay. At ang katwiran ng asawa, ipinapaayos ho namin ng bahay. Paano ka namang hindi maghahalo ng semento kung naggagawa ka ng iyong mamunting tahanan? Okay. Hindi ba? So natikitan nga si Sir at hindi man lang nabigyan ng warning. Yes. Maaring mas pangit yung ginagamit mo sa haluan ng semento yung kalsada dahil hindi naman ikaw lang ang dumadaan. Kanya lang, tapat ng bahay Kanya lang partner, pinayagan ninyo magkaroon ng tirahan ng bahay sa lugar na yan Mga maliliit at ordinaryo yan Saan mo paghahaluin ng semento yan? Di ba? Lagyan nyo lang pahabaan ninyo ng kaunting PC ang inyong pangunawa. Huwag kayong masyadong mabigat ang kamay dyan sa mga nag-aatikha ng munting bagay. Kung yung naghahalo ng semento lasing, nagwawala, kahit pa naghahalo ng semento yan, karapat-dapat ninyong sitahin at tikitan. Pero kita ninyo naman, naghahalo naman, kainitang pipitik naman. Tapos bibirahan nyo agad ng ticket, di nyo walang winarningan. Kung pinapasok nyo na lang sa bahay, pinagsando ninyo, di ba? Hindi masakit sa loob yun ng isang ordinaryong tao. Yun sana. Actually, partner, ako gusto ko din sanang unawain din yung mga nagtatayo ng munting swimming pool na binili sa Shopee sa kalsada na mahihirap na walang pambiyahe papunta sa mga beach resort. Pero mayroong magkakapatid na nag-alkansya, nag-ipon para sila, makabili ng maliit na swimming pool. Pero diba, pag mga swimming pool na gano'n, mga pambata lang naman yung mga Yes. Sana, yun din, bigyan niyo ng rule inyong limitahan lang, halimbawa partner, sige yung swimming pool na yan pwede lamang yan alas 6 ng umaga hanggang alas 8 titiklupin na ninyo yan. Sa gabi, sa hapon, alas 4 hanggang alas 6 titiklupin nyo na yan. Para lamang maging maluwag naman ang inyong kamay
sa mga mahihirap na legal at nag-aatik ka, hindi naman masyadong nakakasagabal, o kung nakakasagabal, lagyan nyo lang ng konting limitasyon. Pagbigyan nyo naman, partner. Magkaroon kayo ng exemption to the rule naman paminsan-minsan. Huwag masyadong mabigat, mahihirap yan. Mga ordinaryong tao lang yan eh. Kaya buti kayo. Meron kayong any moment, pagka nagkayayaan kayo, tara sa humalig. Tara sa agad-agad, Boracay. Balisin. Ay, wow, sosyal. Oo. O di naman kaya, tara na sa private swimming pool sa bahay. May sariling private pool. Diba? May mga private resort kayo. Oo. So, konting pangunawa lang. Konting pangunawa, konting pasensya, bigyan ng palugit, yung mga ordinaryo, at pag hindi sumunod sa kaninyo, bigwasan ng ticket at saka nyo parusahan. Pero siyempre, yung mga talaga namang nag-iinom sa kalye, wala tayong pasensya riyan. Hindi inuman yung kalye pagkatapos magwawala pag mga lasing na. Pero naghahalo ng simento, anak ng baka. Balansyado! Samantala, Department of Energy nilinaw na wala pang konkretong usapan sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. RH14, Let Narciso Let. Hindi umano na pag-usapan sa naging pulong kamakailan ng Department of Energy sa Chinese Embassy ang tungkol sa joint oil and gas exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na tanging supply ng langis ang kanilang tinalakay, kung saan tiniyak ng China na tuloy-tuloy ang pagpasok ng oil supply sa bansa at walang ipinatutupad na ban sa mga order ng Pilipinas. Ayon kay Garin, sa ngayon ay wala pang konkretong kontrata o proposal kaugnay ng joint exploration sa China. Dagdag ng kalihim, hindi lamang China ang maaaring maging katuwang ng Pilipinas sa posibleng oil at gas exploration. Sa katunayan, may umiiraldaan niyang service contracts ang pamahalaan kasama ang iba't ibang bansa tulad ng Australia, United Kingdom at Israel. Ipinaliwanag din ng DOE na bagamat may kakayahan ang Pilipinas na magsagawa ng exploration, may mga pagkakataong kinakailangan ang foreign partners, lalo na kung may kinalaman sa bagong teknolohiya. Inihalimbawa nito ang natural hydrogen exploration, kung saan nakikipagtulungan ang bansa sa isang US company dahil sa kakulangan pa ng lokal na expertise sa naturang larangan. Ginawa ni Garin ang pahayag bilang reaksyon sa panawagan ng ilang grupo at mambabatas para sa transparency sa posibleng pagbuhay ng naturang negosasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, panukalang Bicycle Act sa harap ng oil price crisis, pinamamadaling pagtibayin. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Muling nanawagan si Representative PM Vargas ng 5th District ng Quezon City para sa agarang pagpasa ng Philippine Bicycle Act. Ito ay sa gitna ng pangailangan para sa isang sustainable na transportasyon habang hinaharap ng mga Pilipino ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Ayon kay Vargas, layunin ng House Bill 7106 na palawakin ang mga network ng bike lanes na sinimulan noong panahon ng pandemya. Sabi ni Vargas, hindi lang natin tinutulungan ng kalikasan, nagbibigay din tayo ng paraan para mabawasan ang ating pagdepende sa imported oil habang pinabubuti ang ating fuel at energy infrastructure. Nanawagan din si Vargas sa pribadong sektor na suporta ng inisyatiba sa pamagitan ng pagtatayo ng mga bike-friendly na pasilidad tulad ng mga shower area at lockers sa kanilang mga opisina. Para makahikayat, may tax incentive para sa mga employer kung saan ang mga gastos para sa mga bisikleta at kaugnay na pasilidad ay maaring ibawas sa kanilang gross income. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, DMW tiniyak na may sapat pang pondo para sa nagpapatuloy na repatriation program ng pamahalaan. RH27 Noche Cacas. Noche? Henry at Ms. Gaya, inamin ni Department of Migrant Workers na Secretary Hans Lipakdak na may sapat pa silang pondo para sa repatriation na program ng pamahalaan. Sinabi ni Kakdak sa interview kanina sa arrival ng 342 Pinoy, kabilang na ang mga OFW na dumating sa Villamor Air Base mula sa Abu Dhabi. Ayon kay Kakdak, nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa order of release ng nearly 1 billion pesos. 800 million pesos dito ay para sa DMW. Narito si Secretary Kakdak.
si President, papasalamat tayo. Nag-order ng release ng nearly 1 billion pesos, around 800 million pesos sa amin through the DBM. So pasalamat din tayo kay Sec. Rolly Toledo. And having said that, meron din tayong proposal ng supplemental funding. And of course, wala pa dyan yung mga hearings na ina-attenda natin sa Kongreso, sa Senado, kung saan tayo rin na nagpanukala ng karagdagang pondo for the entire year. If this continues to be a situation for us, a challenge for us, then we will have to resort to supplemental additional funding. Samantala, binanggit rin ni Kakda kanina na may napipinto pang siyam na chartered flights sa Lunes para sa repatriation. Una nang dumating kanina ang 134 OFWs mula sa Kuwait. Ligtas na nakalapag ang eroplano sa NAIA Terminal 3 sakay ng Gulf Air Flight GF-154. RH27 na natika ka sa DCRH, una sa Pilipinas. Thank you, Noche Kaka. Samantala, balitang probinsya na tayo. High-value target arestado sa buy-bus ops. 170,000 pesos na halaga naman ng shabu na kumpiska sa Davao City. June Soter ng Action Radio Davao. Ibalita mo yan, June. Himas-rihas ang isang high-value individual na kinilalang si alias Bebo, 36 anyos, matapos na aresto sa sinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ng Davao City Police Office o DCPO sa Porocleo, Barangay Lasang, Davao City kagabi ng Abril 9, 2026. Pinangunahan ng operasyon ng matauhan ng CDEU sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Mark Ferd Barty, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, 1st and 2nd City Mobile Force Companies at sa koordinasyon ng Bunawan Police Station at PDEA 11. Sa operasyon, nakumpiska ang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 170,000. Kabilang sa nakumpiskang ebidensya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu, buy-bus money, bodol money, isang cellphone at motorsiklo. Ang suspect ay residente ng Tagum City, Davao del Norte, ay kasalukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga autoridad upang mapigilan ang paglaganap ng iligal na droga sa komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, John. Samantala, top 6 most wanted sa Bataan na dakip. Dani Kumilang, Dani. Arestado ng Bataan Police Provincial Office ang top 6 most wanted person sa Bataan dahil sa kasong frustrated murder na naaresto ito sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan nitong Abril 9, 2026 kahapon, araw ng kagitingan. Sa ulat kay Police Colonel Martes Salvador, Provincial Director, na isagawa ng intel operation ang pinagsanib na pwersa ng Abukay Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 3 at Provincial Intelligence Team Bataan na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect. Samantala, nagbabala naman ang PNP Bataan sa mga sangkot sa illegal na gawain na itigil ang mga ito at isumbong na rin sa pulisya kung sino ang may nalalaman at sa mga nagtatago na wanted sa batas. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, balitang foreign, US First Lady Melania Trump itinangging may kinalaman sa mga kaso ni child sex offender Jeffrey Epstein. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Itinanggi ni US First Lady Melania Trump na may kaugnayan siya sa dating kilalang American financier at child sex offender na si Jeffrey Epstein. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay nagsalita ang asawa ni US President Donald Trump sa White House tungkol sa sex crime cases ni Epstein na kinakasangkutan umano nilang dalawa. Sabi ng unang ginang ng Amerika, baseless lies o pawang kasinungalingan lamang ang mga akusasyong ibinabato sa kanila ni Trump. Ayon kay First Lady Melania, nararapat ng mawakasan ang paninira sa kanya sa pamamagitan ng pagdadawit sa kanya at ng US President sa mga kaso ni Epstein dahil naimbitahan lamang umano sila noon sa mga party at wala silang kinalaman sa mga ginawa nitong krimen. Ang tila out-of-the-blue statement ni Melania Trump ay sa gitna ng bumabagsak na approval ratings ni President Trump sa Amerika dahil sa nagpapatuloy na US-Israel at Iran war. Nanawagan naman si Melania ng congressional public hearing para sa mga biktima ni Epstein sa kabila ng mga unang pahayag ni President Trump na mag-move on na ang lahat mula sa nasabing Epstein
files. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Sabi nga, partner, dami ng problema ng mundo, itinagdag pa ito. Kaya nga. Langis muna tayo, langis! Patigilin muna natin ang giyera sa Middle East. First Lady Melania. Samantala, relasyong Catrice Keralf. Pinarusahan mo na naman ako sa pronunciation nito. Ano ba ito? Keralf? Kierulf. Basta Catrice at Cheska Karandang sa Instagram official na raw. Sino ba re? Joshua Cruzat. Joshua? Tuluyan nang ibinunyagi na Catrice, Keralf at Cheska Karandang ang kanilang relasyon sa publiko matapos mag-post ng kanilang beach getaway. Sa pamamagitan ng isang video sa Instagram, ipinasilip ni Cheska ang kanilang masayang moment sa gitna ng dagat at buhangin na nagsilbi ring kumpirmasyon sa kanilang tunay na relationship status. Sa kanyang caption, inilarawan ni Cheska ang kanilang pag-iibigan bilang isang uri ng pag-ibig na hindi na kailangang hanapin dahil kusa umano itong dumarating. Matatanda ang si Catrice ay naging kasintahan noon ng aktres na si Clea Pineda, habang si Cheska naman ay naging engaged dati sa content creator na si Claire Inso. Sa ngayon, umani ng samot-saring pagbati mula sa kanilang mga kaibigan at followers ang dalawa. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Josa. Yung pala, si Catrice Keralf. Tama naman yung pag-pronounce mo, partner. Kulang na ba mga lalaki sa mundo? Perfect. Sabi nga sa report ni Josa, pag tunay na pag-ibig, kung saan dumarating, walang pinipili. Saka that's their choice. That's their choice. Respeto natin. Ano? Kaya lang, siyempre, tayo mga kayo mga binata rin. Galingan ninyo ang paniningalam. Ang paniningalam po. Wow. Na-challenge ba kayo? Ang mga pamimintuho. Ay, lalim. Ano ba yan? Paniningalam po. Panliligaw yan. Panliligaw. Oo. At yan ho ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin paalala po sa ating lahat. Kung gusto nating umasenso, huwag gagawa ng masama sa kapwa dahil ang paggawa ng masama ay masama. Bagkos gumawa po tayo ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong pa sa mga nangangailangan lalo na ngayong may kahirapan dahil help is a wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Ang host po na si Attorney Cheryl Adami Molina na nagbo-birthday pala ngayon ba kahapon? Happy birthday, Attorney Cam! Attorney, ang aming admin manager sa DZRH. Yes, happy birthday, Attorney Birthday Cam. po. Siya po ay naka-birthday leave. Ma'am, di pa kami nagdi-dinner. Tama ba? Oo. Don. Josa. Sino Kaya pa ang upo? si Fiscal Josa, at saka si Judge Wina at saka si Justice Don. Sila muna. Birthday Silang gift tatlo. nila kay Attorney Cam yan. Kaya sabi nung tatlo, ma'am, hindi pa kami nagdi-dinner. Damay na daw po Bekenemen. Bekenemen, ma'am. Meron naman pong Grab Food or Ma'am, bukas naman ng Star City, ma'am. Pwede rin. Happy birthday, Attorney Cam. Happy birthday po. May you have many more birthdays to come. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyo. Bye. Bye. Ang oras na yan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.